Nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Magluto tayo ng piniritong isda. Dito tayo sa Dirty Kitchen. Ayan, masarap na isda. Sa Arabic, ang tawag na isda dito is pastar. Iwan ko anong tawag ito sa Tagalog o sa Bisaya. Masarap ito na isda, mga karosas. Parang isda sa bato. Ito, may isda tayo na maliit. Mel, yung mel. Sa Arabic din mel. Sa atin yan, parang gisaw. So, magluto tayo sa amo ko, sa anak ng amo ko, sa apo. At saka yung maliliit, ang paborito namin para sa amin ng isa kong kabayan. Malapit na matapos ang winter dito, mga karosas. Papasok na ang tag-init. So, banat naman tayo sa tag-init. Pero iba dito pag tag-init, ang sobrang init. Mas piliin ko pa ang malamig kasi tag-init. Pag tag-init kasi minsan dumudugo yung ilong ko. So, wala tayong magawa. Linis pa rin. Magbaon lang ng maraming tubig. Palakasan natin ang apoy para mabilis maluto. So, after 2 months, sobrang init na. Ngayon, parang papasok na ang tag-init. Pero minsan malamig pa rin, pero makikita mo talaga na medyo mainit na kunti. Pero kaya pa, maganda pa rin ang klima. Baka next week, sobrang init na dito. Pag tag-init kasi, rain or tag-init o taglamig man, may obligasyon ako sa labas. Maglinis ako sa garden. So, wala tayong magagawa. At saka okay naman, kaya ko naman kasi sanay naman kami sa Pilipinas, nagwawalis ng bakuran. Kaso lang, pag sobrang init, parang minsan dumudugo yung ilong ko. Pero may nagsabi, kailangan ko raw magbaon ng tubig. Malapit man lang sa bakuran. Sa bakuran lang. Pero, minsan natatakot ako sa init. Sobrang init talaga. Kaya nga, minamadali ko ang magwalis. Kailangan within 30 minutes matapos ko o 40 minutes. Kasi sa sobrang init, matakot ako. Saka, grabing pawis ko. Ayan, ito lang ang ulam natin ngayon. Pasensya na kayo sa ingay, mga trosas, kasi yung bahay namin, malapit kami sa main road. Ang daming mga sasakyan na padaan. Palakasan natin para mabilis maluto kasi ginugutom na yung apo. Yan, wala pa, malapit na. So, ito lang ginagawa natin, mga kapwa ko OFW. Umaga, tanghali, hapon, laba, linis, loto, laba, linis, loto, pakain sa kanila. So, wala naman tayong ibang ginagawa. Pero, dapat sikapin natin ang sarili natin na hindi tayo magutuman. Kasi mahirap na pag makasakit dito. Mura lang dito ang mga gatas. Ayan, malapit na maluto. Baliktarin na natin. Sarap ito. Lalo na pag malutong na pagkaluto. Ang sarap ng isda na ito, mga karosas. Parang isda yata ito sa bato. Hindi ko alam anong tawag ito sa Tagalog o sa English o sa Bisaya. Kasi sa kanila ito is pastar. Sa tingin ko nito parang isda sa bato. Dito ako nakatayo sa may pinto kasi ang lakas na ng hangin. Mahangin kasi akala ko nga mahirap. Gusto ko nga yung malakas, as in malakas na apoy.
Bale, white rice lang ito mga karosas. Hindi ako nagluto ng sweet rice. Kasi minsan kasi sweet rice ang partner dito. Hindi na ako nakapagluto ng sweet rice. Bale, white rice lang at saka walang kamatis. Ayan, mga kapwa ko OFW, ang amo natin mahilig sa isda. Kailangan natin kumain ng isda. Kasi maganda ito sa kalusugan natin. Napaka-healthy ang isda. Malaking tulong ito sa health natin. Parang ang tagal na luto. Mahangin kasi. Parang pumapasok yung hangin dito sa loob. Ito, mayroong puti na isda. Parang walang spices. Kasi yung anak ng apo ng amo ko, ayaw niya yung isda na may kulay, yung medyo may yellow. Kasi, di ba, may spices na turmeric. Ayaw niya. Gusto niya yung white. Kaya nga, maputi yan. Black pepper lang ang nilagay ko dito at asin. Ito namang mga amo ko, mas gusto nila yung yellow. Yung spicy na isda. At sa pati ako nasanay na rin ako sa spicy na isda. Para sa akin wala nang lasa kung walang spicy. Masarap kasi ang may mas spicy na isda. Lalo na pag medyo maanghang. Ay nako, sausaw mo yan sa suka. Tuyo, tapos may kamatis. Ang sarap. Yan, matagal na loto. Yan, sitahan muna tayo habang nagluluto. Bumusta na mga kapwa ko OFW. Huwag kayong magpagutom dyan. Ingatan nyo ang sarili natin. Kasi walang ibang kakampi tayo dito. Kasi sarili lang natin. Si God lang ang kakampi natin. Kahit magkasakit tayo, hindi naman sinasabi sa amo na magtrabaho tayo. Pero syempre may obligasyon tayo na hihiya din tayo. Kung kaya pa natin kumilos, ako naman, pag kaya ko pang kumilos, kahit masama ang pakiramdam ko, kumikilos ako. Pero hindi naman sinasabi nila kailangan magtrabaho mo. Pero pareho pa rin kasi nakahiga ka, iniisip mo yung trabaho mo, padami ng padami. So, mas mabuti pa magtrabaho na lang pag kaya ko. Iwan ko sa inyo mga karosas, kaya nga dapat ingatan natin ang sarili natin. Huwag tayong magpagutom. Sikapin natin na makakain. Kung pwede, magbaon tayo ng prutas sa kwarto natin kasi mura ng prutas dito. May laban at saka mura lang ang gatas dito. So magbaon tayo ng pagkain sa kwarto natin para hindi tayo mapasma. Para hindi tayo malipasan ng gutom. Kasi mahirap na pag magutuman tayo. Ayan, ang tagal na luto. Gusto kasi nila yung medyo malutong. Ayan. Ito, ang paborito kong isda na maliit. Gusto din namin ng malutong.